Nakita nyo po, 10 na sakit. 10 sakit. Ibig sabihin lang, hindi isa, dalawa. Ibig sabihin nito, sobrang taas ng tensyon sa kanyang kalusugan, ng dugo, tamis, at depresyon. Pero tinumbasan po siya ng itim na baraha. Ang ibig sabihin po nito, worst to worst scenario, sana huwag. Maaari po siyang bawian ng buhay kapag ito po ay hindi naagapan. Wala po akong ano nito ano bang tawag dito, adlib or something. Ito po'y binabasa ko po. Ito po, kitang-kita nyo. Mula sa karamdaman na pula, naging itim. Hello po, magandang gabi po. Magandang gabi sa lahat ng mga listener at saka viewer ng Windras Fortune. Ngayon po ay mayroon po akong babasahan again. Gagamitin natin po ay ang American cards. Ito po yung American cards. Tinanggal po natin dito yung Joker. So, gagamit po tayo ng American cards para alamin ang kalagayan po ng ating dating Presidente Tatay Digong Duterte. Makinig po ang lahat. Again po, ito ay for entertainment use po. Kung ano man po ang mabasa ko rito, ay dumidepende lang po ako kung ano ang lumalabas dito sa hawak ko ng American cards. Ang ininak ko pong yun ay pangalan ng ating dating presidente. Ayan po. Nirambol ko po siya ng ganyan. Kukuha po ako dito sa iba't kanan, kaliwa, gitna. So, kita nyo, plain na plain po yan. Dito po tayo. Third na diamond o 3 na diamond na nakita nyo po yan. Nakaharap po yan. Kung dito kayo, ang ibig sabihin po ng 3 diamond ay isang lalaki. Yan, lalaki po. Ayan. My gosh, ito po ay isang kwarto o selda. O ito ay isang nagsisignify siya ng 4 na sulok. Isang lalaki, ayan po ha, isang lalaki na napansin niyo po bakit alam ko na yon ay na selda. Kasi po isang lalaki na nasa 4 na sulok. Since ang pangalan niya ang ininak ko dito, yun po ang magre-reflect. At isang babae na may puso na mapagmahal. So, alam na natin po ito kung sino. Ang ngayon po ay nagpupumilit at gumagawa ng paraan. Paano nalaman po na nagpupumilit? Nakita nyo po na may dala siyang bulaklak. Yung bulaklak pong yun ay ibig sincerity, loyalty, and eagerness. Yun po ang ibig sabihin yan. So, nagre-represent po ito ng isang anak. Maaaring asawa o anak. Since ngayon po sa nakikita natin, anak po ito. At alam na po natin kung sino siya. Siya po ang vice-presidente na si Ma'am Sara Duterte. Yan. Duterte yan. Kinukorek ako pero pasensya na po kahit may ano talaga. At nakikita niyo po ito. Ito po ay isang bulaklak na ang ibig sabihin po pag ito po ay ating idinikit doon po kay Ginang Duterte, Sara Duterte, ang mangyayari po nito ay kagustuhan. May nararamdaman po siya na panganib sa kalusugan ng kanyang ama. May nararamdaman na po siya na panganib sa kalusugan ng kanyang ama at yun ay kagustuhan na po niya na mapabilis ang lahat. Kaya po alas na bulaklak na gumagalaw, lumalago, nagwo-wave. Ibig sabihin, nagmamadali. Yun po ha, nililinaw ko po sa inyo, nagmamadali. Ito naman po ay isang anak
Maaaring ito po'y anak na lalaki. Kaya nasabi ko agad anak. Kasi may puso, pagkatapos lalaki siya at may katungkulan din naman po. Ang sa ngayon po, lahat sila po ay nababahala at nagmamadali. Hindi ko alam kung bakit, pero halos hindi na nila maisip kung ano ang sitwasyon kasi nagmamadali po sila. Ito po ay hindi ibig sabihin ay salapi. Maaring sa ibang kondisyon, maaring ito'y ma-convert into salapi. Pero ito po, sa sitwasyon na ating binabasa ngayon, ito po ay delikado. Ibig sabihin po ng delikado, kinakailangan masuri mabuti ang kalagayan po ng ating dating presidente Duterte. Nanganganib po ang kanyang kalusugan. Lalo na po, ang ibig sabihin po nito ay pagtaas at pagbaba ng dugo na may kinalaman sa matamis. So, ang diabetic po niya ay baba at taas at maaari po siyang magkaroon ng stroke. So, kinakailangan po siyang agapan. Ito po ay dumidepende lang po ako sa nababasa ko. Iyan po. Kita nyo naman pulang-pula, ibig sabihin dugo. Sobrang taas, ibig sabihin. At bakit siya ay napakapula? Dahil ito po ay may kinalaman sa diabetiko o tamis. At may kinalaman din po ito sa nagpa-fluctuate na kanyang pressure na dugo na maaari pong maging cause of pagkabagsak or sinasabi natin ng depression na dala noon na maaaring wag naman po sana kasi pangit po ito. Atake. Hindi lang atake, maaaring stroke. At sa magiging lead into matinding problema sa kalusugan. Ayan po. My gosh! Ayoko na po sanang basahin ito. Pero ang kinalaman po nito, it may lead to death. Nakita nyo po, 10 na sakit. 10 sakit. Ibig sabihin lang, hindi isa, dalawa. Ibig sabihin nito, sobrang taas ng tension sa kanyang kalusugan, ng dugo, tamis, at depresyon. Pero tinumbasan po siya ng itim na baraha. Ang ibig sabihin po nito, worst to worst scenario, sana huwag. Maaari po siyang bawian ng buhay kapag ito po ay hindi naagapan. Wala po akong ano nito ano bang tawag dito, adlib or something. Ito po'y binabasa ko po. Ito po. Kitang-kita nyo. Mula sa karamdaman na pula, naging itim. So, anong ibig sabihin po nito? Kayo na po ang humusga. Wait, baka magkabaliktad. Yan. Worst to worst scenario po. Sana naman. Wag naman siyang kunin ni Lord. Kasi, alam niyo po ba na ang 7 ay depresyon? Alam niyo po ba na ang 7 ay tampo na nasa damdamin niya? Alam niyo po ba na ang 7 ay ang pagtatanong kung ano ba ang kasalanan kanyang nagawa? Kung deserve po ba niya ang ganitong sitwasyon? 7 po yan, palakol. Ang ibig sabihin po niyan, ang aking pang binuo ay chinachap-chap o ito pa ang karapat-dapat na matanggap ko. Yun po ang ano bang tawag ko tulad. Yun po ang nagpapatrigel sa kanya ngayon. Yun ang paulit-ulit na dumarating sa kanyang isipan at depression. Kaya po siguro yung health niya ay naapektuhan. Binabasa ko lang po, tagabasa lang po ako makinig pong mabuti, ini-interpret ko lang po. Queen, ang pag-asa niya ay ang mga taong nagmamahal sa kanya. Yun po ngayon ang hinihintay niya. Nasaan ang mga taong nagmamahal sa kanya? Kaya po, Queen, kasi siya po ay naglingkod sa inang bayan. Napansin niyo po ito po ay inang bayan, babae.
ito po ay ang pag-ibig niya sa inang bayan. Ngayon po tinatanong niya, nasaan ang pag-ibig na ginawa ko? Nasaan ang mga tao na nandyan sa inang bayan ko? Yun po ngayon ang hinihintay niya na siguro makakapagbigay sa kanya ng malaking tulong upang labanan ang nararamdaman niya ngayon. At nasaan po ang mga hinubog niya, minahal niya? Ito po ay nagre-represent po ito ng mga taong na ipagtanggol niya, nabigyan niya ng magandang buhay sa politika, mga kaibigan, mga tao na paano ba yung kasi American cards ito, hindi kagayang tarot kitang-kita. Basta ito yung nagre-represent ng mga tao, hinahanap niya ang mga tao, hinahanap niya yung sagot, hinahanap niya yung katarungan. Ito po yun. Yan.